Pasado na sa Bicameral Conference Committee deliberations ang 6.97 trillion peso national budget para sa 2026. Ito ay matapos na magkasundo ang Kamara at Senado pasado alas 2 ng madaling araw ng Huwebes. Ang detalye tunghayan mula kay Princess Castro. Pasado alas 2 ng madaling araw ng Huwebes na matapos na ang Bicameral Conference Committee meeting para sa pinal na bersyon ng 2026 national budget. Sa panguna ni Senate Finance Committee Chairperson Sherwin Gatchalian at House Appropriations Chair Micaela Swansing, nagkasundo ang dalawang panig sa 6.793 trillion peso budget para sa susunod na taon. Naging makasaysayan din ang BICAM ngayong taon dahil sa pagsasapubliko nito via live streaming alinsunod sa transparency at accountability na kanilang isinusulong. Inabot ng hanggang 6 na araw ang BICAM na nagsimula noong December 13 hanggang 18, bunsod ng ilang suspensyong naganap noong Lunes at delay nitong Martes. Samantala, nakaschedule naman sa December 29 ang ratifikasyon ng 2026 General Appropriations Bill at nakatakdang ipasa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bago matapos ang taon para kaniyang aprubahan. Dahil dito nakatakdang amyendahan ng Kamara at Senado ang kanilang legislative calendar para mapalawig ang kanilang sesyon hanggang sa itinakdang petsa. Sa kabila ng pag-uraw ng schedule, kumpiyansa sina Gatchalian at Swansing na hindi magkakaroon ng reenacted budget ang bansa sa susunod na taon. Kumpiyansa rin ang BICAM panel na walang mavivito na item ang Pangulo sa oras na matanggap nito ang inaprobahang GAB. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Samantala, nanawawagan si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya na tiyakin ng Bicameral Conference Committee sa 2026 budget na maiwasan ang muling pag-reenact ng 2025 budget na kanilang inilarawan bilang paulit-ulit na korupsyon. Binigyan din na nararapat lamang magkaroon ang mamamayan ng pambansang budget na malinis at walang patronage sa pamamagitan ng pagtanggal sa mga questionableng pondo tulad ng unprogrammed appropriations, farm-to-market roads at medical assistance for indigent and financially incapacitated patients. Ayon sa panawagan, may sapat pang panahon bago matapos ang taon upang maisabatas ang isang national budget na tunay na nagsisilbi sa interes ng publiko at hindi nagiging daan sa pang-abuso ng pondo ng bayan. Sa ibang balita, inaprubahan na ng Bicameral Conference Committee o BICAM ang dagdag na 3.6 billion peso na pondo ng Department of Transportation para sa 2026 General Appropriations Bill. Ang aprobadong pondo ay para sa Automated Fare Collection System at Common Station ng LRT Line 1 Cavite Extension. Ayon kay House Committee on Appropriations Chair Micaela Swansing, posibleng maapektuhan ang paggamit ng beep cards kapag hindi aniya napondohan ang mga automated fare collection system. Sa kabilang banda, ilang araw matapos makalabas ng detention facility, patuloy pa rin tinutugis ng otoridad ang authorized representative ng Lucky South 999 na si Cassandra Leong. Sa panig ng Department of Justice, wala pa rin silang impormasyon sa kinaroroonan ni Ong kahit nag-alok na ng 1 milyong pisong pabuya sa sino mang makapagturo sa kanyang kinaroroonan. Samantala, ayon sa DOJ, may posibilidad din na nakalusot si Ong sa backdoor dahil walang record na naitala ang Bureau of Immigration sa kanyang pag-alis. Sinalubong naman at pinuri ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Rodora Alcalas Tuñacao, ang Pinay domestic worker mula Hong Kong na nailigtas sa isang 3 buwang gulang na sanggol at isang matandang babae sa gitna ng isang malagim na sunog sa Taipo noong Nobyembre. Kasama ang First Lady Liza Araneta Marcos, pinangunahan ng Pangulo kasabay ng pagpapasinaya sa bagong pasilidad na layong pagandahin ang karanasan ng mga pasahero lalo na ng mga OFW. Dito namahagi rin ang pamasko at regalo at serbisyong pangkababayan. Ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa mga umuuwing OFW bilang pagkilala sa kanilang sakripisyo.
Samantala, nagbukas na ngayong araw ang bagong butikang The Generic Pharmacy o TGP sa Carmona, Cavite, kung saan layon itong mabigyan ng mura at dekalidad na gamot ang komunidad. Tungayan ang detalye mula kay Rhea Bel Medina. Dito sa Carmona, Cavite ay nagbukas na ang bagong The Generic Pharmacy o TGP kung saan ay naglalayon magbigay ng mura at dekalidad na gamot para sa komunidad. Sa pangunguna ng TGP owner na si Ms. Karen Chen Rodriguez, dinuluhan ng iba't ibang grupo ang naturang pagtitipon mula sa lokal na pamahalaan ng Carmona, Cavite, kasama ang mga opisyal ng Global Technopark, Best Buddies Philippines, gayon din ng mga TGP representatives at store staff. Well, syempre, we're very excited to be part of the community here. We're hoping to provide opportunity for residents, especially here sa Terra Verde, to be able to give them accessible medicines, take care of their healthcare needs, and have more of a customer loyalty base. So we welcome them to come here. Ayon kay TGP Franchise Operation Manager John Pascua, lubos ang kanilang pasasalamat sa pagpili sa TGP, lalo na't magkapareho ang layunin ng TGP founder at ni Ms. Rodriguez na magkaroon ng murang gamot. Yung vision kasi po nila Ma'am Karen during the interview, hindi talaga nalalayo sa vision ng aming founder na si Mr. Benedict Buson to give affordable and accessible medicine for every Filipino. Kilala ang TGP bilang isa sa mga butika sa bansa na nagbibigay ng abot-kaya at kalidad na generic na gamot. Lubos rin ang pasasalamat ng Local Government Unit o LGU representative na si Dave Binaño sapagkat magkakaroon na ng maraming mapagpipili ang pharmacy sa lugar. Now we have TGP. So TGP, welcome to Carmona, welcome to the family. And of course, may gamot ka na, may convenience store pa. So kompleto siya. So I hope all for the best. It gives the consumer a lot of options to buy their meds, no? So to TGP, congratulations, Mr. and Mrs. Rodriguez. Congratulations, and is there anything that we can assist you of? Just let us know. And everybody's welcome here to do good business in Carmona. 3-in-1 ang serbisyong hatid ng TGP. Kabilang dito ang free blood pressure checking, blood glucose monitoring at body temperature monitoring. Tinitiyak ng TGP Carmona na maiibigay nila ang maayos na serbisyo dahil sa naglaan sila rito ng 2 doktor na maaaring mag-check up sa mga kalusugan ng TGP clients. Dito sa TGP Carmona ay naglabas rin sila ng raffle promo kung saan ay kapag umabot sa halagang 200 pesos ang inyong nabili sa TGP products ay maaari kayong manalo ng 1 million pesos. Rhea Bel Medina, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Susunod sa News Force. Pilipinas, ligtas pa ring destinasyon ayon sa DOT matapos bansagang terror hotspot. Triple SEA Games Gold medalist Kyla Sanchez binigyang pagkilala ng Senado. Nawawalang pasahero sakay ng barkong Batangas-Kateklan, hindi pa natutuntun. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force.